Hello, Attorney Jojo na naman po ulit ang inyong ka-legal connection. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang isang labor case na didesisyonan ng ating Korte Suprema. Interesting itong labor case na ito. Marami tayong posibleng matutunan dito, lalo na tungkol sa isang probationary employee at kung ano ba yung tinatawag na constructive dismissal o ano ba yung mga posibleng batayan para malagay sa isang floating status ang isang employee at kailan siya dapat mailagay sa isang floating status. So maraming mga legal principles ang matutunan natin na tinalakay dito sa kasong ito ng ating Korte Suprema at medyo napapanahon din itong kaso na to kasi marami din tayong na-encounter na mga nagtatanong sa atin tungkol sa mga labor cases or mga issue may kinalaman sa pamamasukan o sa labor. Okay? Dito sa kasong ito, tungkol ito sa isang empleyado. Nag-a-apply siya sa isang manning agency. Yung mga employment agency, di ba mayroong karamihan may mga independent contractor na agency. Kadalasan ito makikita natin sa mga janitorial. Papasok ka sa isang agency at pag natanggap ka doon sa agency na yon, sila yung magdi-deploy sa iyo kung saan sila may kakontrata ng mga pwede nilang pagbibigyan ka ng trabaho. Yan yung ibig sabihin, yung mga manning agency. So nag-apply siya sa isang manning agency. So pag doon sa agency na ito, natanggap siya. Tinanggap siya sa agency na ito bilang isang probationary employee. So, doon sa employment contract niya or offer of employment, nakalagay doon na siya ay magiging isang probationary employee at ma-assign siya sa isang hotel bilang isang front office supervisor. Okay, yun yung nakalagay sa contract agreement, employment contract or employment agreement nila. So, sabi doon sa isa sa mga nakalagay doon sa employment agreement nila, doon sa agency na kanyang ina-applyan ay tinanggap siya bilang isang probationary employee at ma-assign siya sa isang hotel bilang isang front office supervisor. At doon sa contract na yun, nakalagay doon kung ano yung mga magiging trabaho niya, anong gagawin niya bilang isang front office supervisor, at nakalagay din doon kung kailan siya, anong mangyayari kung sakaling hindi siya tatanggapin o hindi na siya ituloy bilang empleyado doon sa hotel. Kung kailangan siyang tatanggalin, ibig sabihin hindi pa rin siya maalis bilang empleyado ng doon sa agency na kanyang kinalalagyan, kundi makasama lang siya doon sa mga pool of employees na nandoon sa agency na kanyang inapplyan, at yung sakaling meron na namang ibang pwede siyang mapag-assignan, ilalagay siya doon. Ganun ang isa sa mga nakalagay doon sa employment agreement nila. So, bilang isang probationary employee. Ano ba itong probationary employee? Itong probationary employee, ito yung employment kung saan binibigyan ng tsansa ang isang empleyado na ipatunayan ang kanyang sarili, ipakita na may sapat siyang kakayahan, kaalaman, at attitude, personality, para magiging isang regular employee. So, kailangan maipakita niya sa habang nasa probationary employee na qualified siya, may tama siyang attitude para magiging, at mayroon siyang kasapat na skills, kakayahan, o kaalaman doon sa trabahong kanyang pinapasukan para magiging regular employee siya. At ito naman, bilang isang probationary employee, pagkakataon din naman ito ng isang employer na makita yung probationary employee, i-assess yung kanyang performance, kung mayroon ba talaga siyang sapat na kakayahan, mayroon ba siyang sapat na attitude, mayroon ba siyang sapat na character para gawin siyang regular na employee. So, yan yung ibig sabihin ng probationary employee. Itong probationary employee, nagtatagal ito ng 6 months. Okay? Within 6 months ka pwedeng ipapasok bilang probationary employee. So, yun yung ibig sabihin ng probationary employee, at ito yung nagiging nature ng employment dito sa
kaso natin na tinalakay, isa siyang probationary employee. So doon, dahil natanggap siya bilang isang front desk supervisor as probationary employee, nagtatrabaho na siya doon sa hotel kung saan siya naka-assign. Tapos isang araw, bilang isang front office supervisor, kinomprontan niya yung isa sa mga empleyado din nila, kasamahan niya sa trabaho, dahil sa kanyang absent na hindi nagpapaalam. Tapos sinabihan niya na mag-submit ng mga dokumento para ipatunayan, ipaliwanag kung bakit siya absent nung mga araw na yon. Pero ang sinagot ng empleyado na to, parang binastos siya na hindi na kailangan mag-submit ako ng mga dokumento dahil pinaalam ko na yan sa mas nakakataas sa mga opisyal ng human resources ng hotel. So, parang nabastos siya doon kasi parang na-bypass siya. Kasi siya dapat ang front office supervisor, siya dapat ang nag-supervise sa kanila, pero parang binastos siya, binaliwala lang yung kanyang utos. So isang araw, nakatanggap siya ng memo galing sa kanilang agency na pinapareport siya ng mas maaga. So dahil doon, pumunta siya ng maaga, pumasok siya sa hotel, sa kanyang trabaho. Pagdating niya doon sa trabaho, nakita niya na nandoon lahat ng mga opisyal, nandoon lahat yung mga supervisor, mga human resources official ng hotel at pati na rin sa kanyang agency. So natutuwa siya kasi ito na dapat sana yung pagkakataon para sabihin niya na napaka-disrespectful ng employee na kanyang sinubukang pagpaliwanagin. Pero, imbis na ganun ang mangyari, nadismaya siya. Dahil kabaliktaran ang nangyari. Instead na baka mapatawan ng disciplinary action sana yung empleyado na yun na kanyang sinita, ginumpronta dahil sa kanyang absent at hindi siya nirerespeto bilang isang front office supervisor, ay siya yung binigyan ng notice to pull out. Ibig sabihin, notice to pull out order na hindi na siya pagre-reporten doon sa hotel na kanyang pinagtrabahuan dahil daw hindi daw siya pumasa doon sa standard na ni-require ng hotel. So pinull out siya, hindi na siya magre-report doon sa hotel na yon. Dahil doon sa rating, performance rating na ginawa sa kanya, pinakita sa kanya, ay bumagsak daw siya. Hindi daw niya narating na pasa yung standard ng hotel para siya ay magiging regular employee. So, nung tiningnan niya yung nakita niya na na-tampered yung rating kasi hindi naman ito yung rating, performance rating na binigay sa kanya dati. Parang binago nila. May mga erasures, may mga na-tampered na. So, nagrereklamo siya ngayon. Siya. So, ang ginagawa niya ngayon, nag-file siya ng reklamo doon sa NLRC. National Labor Relations Commission. Nag-file siya ng kaso sa labor. Nag-file siya ng illegal dismissal. Kasi, ang sabi niya, bilang isang probationary employee, hindi pinaalam sa kanya kung ano ba yung mga standard na dapat niyang gawin. Ano ba yung ano ba yung criteria, standard na dapat niyang gawin para magiging regular siya na employee. Hindi daw yung binanggit sa kanyang employment agreement. Ang sinabi lang doon kung ano ang magiging trabaho niya at saan siya dapat i-assign, pero never binanggit doon na kung ano ba yung mga standard, ano ba yung dapat criteria o standard na dapat niyang gawin para makapag-adjust siya na maipasa niya yung makapasok siya, mag-qualify siya as regular employee. So dahil hindi nila pinaalam at never din habang nagtatrabaho siya sa hotel, walang effort ang kanyang agency na ipaalam sa kanya kung ano ba yung mga standards na dapat niyang gawin o sundin para mag-qualify siya as a regular employee. So dahil doon, ang sabi niya, dahil hindi pinapaalam sa kanya kung ano ba yung mga standards na dapat niyang gawin nung kinuha siya, hinire siya bilang isang probationary employee, ay considered siya na dapat regular employee na siya dahil hindi nila na ipaalam sa kanya kung ano yung mga standard na dapat niya sundin bilang isang probationary employee. At dahil doon, dapat ituturing siya na isang regular employee. At dahil regular employee siya, dapat matanggal lang siya for a just and valid cause. So, itong just and valid cause, kasi ang mga regular employee,
Puwede lang niyang tanggalin sa dalawang paraan, just cause and valid cause. Yung just cause, ibig sabihin kung mayroon kang nalabag ng mga patakaran, palisiya, o gumawa ka ng kalukuhan sa iyong trabaho, yan yung tapos papatawan ka ng disciplinary action, yun yung ibig sabihin ng just cause. Yung valid cause naman, ito yung mga ayun yung mga dahilan kung saan pinapayagan ng batas na magtanggal ng empleyado ang isang kumpanya, ang isang employer, kung halimbawa nagkakaroon ng mga economic reverses, nagkakaroon ng retrenchment, o di ba, halimbawa nagkailangan nilang mag-retrench ng mga employee dahil nalugi ang kumpanya, humihina ang kita, or talagang nalulugi ang kumpanya kaya kailangan na nilang hindi na nila ma-afford bayaran. So yun yung mga valid cause. So doon sa paraan ng pagtanggal sa kanya, at saka dapat pag tinanggal ka, dapat mayroong due process. Ibig sabihin, bigyan ka ng pagkakataon na magpaliwanag at bigyan ka ng pagkakataon na ipaalam sa iyo ng empleyado kung anong naging desisyon niya base sa paliwanag mo kung bakit ka nila tatanggalin. So, kailangan may due process. Pero dito, walang due process. Wala man lang investigation kung ano ba yung infraction niya, kung sakasakali, or ano man yung dahilan. Bakit siya? Binigyan lang siya ng notice to pull out. So, kaya sabi niya, illegal dismissal yung ginawa sa kanya. So, ang sabi naman nung agency na kanyang nirereklamo na hindi tinanggal siya sa trabaho. Nilalagay lang siya sa floating status. Kasi ang sabi ng agency na itong nagrereklamo na empleyado ay isang probationary employee. So unfortunately, hindi siya pumasa sa standard na nire-require ng doon sa hotel para magiging regular employee siya. So dahil hindi siya tinanggap, nakapasa doon sa standard, kailangan siyang i-pull out at ngayon nakalagay siya sa floating status. So dahil nakalagay siya sa floating status, hindi naman siya tinanggal kasi kung mayroon na namang time na kung halimbawang mayroon kaming pwedeng mapaglagyan sa kanya na ibang ilalagay namin siya doon. Kaya hindi pa siya natanggal, hindi siya na-dismiss, kundi nailagay lang siya sa floating status. So yun naman yung argumento ng tawag nito nung agency. So pagdating sa NLRC, sa labor arbiter, ang sabi ng labor arbiter, kinatigan niya yung empleyado. Ang sabi niya na ang empleyado na ito ay na illegally dismissed. Illegal dismissal. Kaya kailangan nilang bayaran siya ng separation pay doon sa kanyang illegal dismissal. Dahil daw, unang-una, tama naman na admitin naman na probationary employee siya. Pero sa kanyang employment agreement doon sa kanyang bilang isang probationary employee, hindi nilalagay doon kung ano yung standard na dapat niyang kailangan. Hindi ipinaalam sa kanya noong siya ay hinire bilang probationary employee kung ano yung standard na dapat niya sundin para makapasa siya bilang isang regular employee. Kasi nire-require ng batas pala ito na dapat yung i-hire ka bilang isang probationary employee, dapat ipaalam sa iyo at the time of engagement, nung time na hinire ka, kung ano yung mga standard na dapat mong kailangan ipasa para magiging regular employee ka. Pag hindi na ilagay ito, hindi ipinaalam sa iyo kung ano yung mga standard na dapat mong gawin, tinuturing ka na isang regular employee. At kung regular employee ka na, kailangan matanggal ka lang for a just and valid cause and with due process. Yun lang yung paraan na yun. So dahil doon, sabi ng labor arbiter, dahil hindi natanggal siya, hindi pinaalam sa kanya, wala doon sa employment contract na in-inform siya kung ano yung standard na dapat niyang sundin para magiging regular employee siya, dapat ituturing siya na isang regular employee. At dahil isang regular employee siya, kailangan matanggal lang siya for a just and valid cause and with due process. At dahil yung paraan ng pagtanggal sa kanya ay walang sapat na basihan, walang binanggit na valid cause, walang just cause, at walang due process, kaya illegally dismissed siya. So kinatigan siya ng labor arbiter. Ngayon, ang ginagawa naman ng
ah, agency, inapila yung kaso sa National Labor Relations Commission, sa NLRC. Pagdating sa NLRC, kinatigan ng NLRC yung nagiging finding or yung nagiging finding ng labor arbiter na itong empleyado na to na nagrereklamo ay illegally dismissed nga. Dahil tama si labor arbiter na siya ay isang probationary employee, pero kahit na probationary employee siya, dahil hindi nilagay doon kung ano yung standard na dapat niya sundin doon sa kanilang employment agreement at hindi ipinalam sa kanya mula nung mag-start siyang magtrabaho, nung ma-hire siya, so nagiging considered siya as regular employee, at dahil considered siya as regular employee, dapat matanggal lang siya for a just and valid cause and with due process. So yun din yung kumatig din ng NLRC. Pero ang sabi ng NLRC, hindi siya illegally dismissed, kundi ang nangyari sa kanya constructive dismissal. Constructive dismissal naman ang sinasabi ng ng NLRC. Ano ba itong ibig sabihin ng constructive dismissal? Itong constructive dismissal, ito yung although hindi ka direktang dinismiss, pero dahil sa may mga nagawa sila na doon sa isang empleyado, halimbawa, dinemote ka sa iyong trabaho na walang sapat na basihan or nilipat ka sa isang napakalayong lugar na hindi naman practical na ilipat sa iyo doon, or halimbawa, nakalagay ka sa floating status pero hindi ka binalik ulit sa trabaho, lumampas na yung 6 na buwan na required ng batas na mailagay ka sa floating status pero hindi ka pa rin hindi ka pa rin nabigyan ng trabaho ng agency mo, yun yung ibig sabihin ng constructive dismissal. So ang sabi ng NLRC, hindi siya illegally dismissed kundi constructive dismissal ang nangyari sa kanya. Bakit daw? Dahil although tama na yon, na isa siyang regular employee, pero may karapatan din yung agency sa kanya na ilagay siya sa isang floating status dahil nga hindi naman siya pinapapasok na doon sa hotel na pinag-employan sa kanya. Pero dahil hindi siya nabigyan ng trabaho, hindi siya na-deploy ulit habang nung panahon na pagkatlipas ng 6 na buwan ng agency na kanyang inaplayan, dahil hindi siya na-deploy sa loob ng 6 na buwan, nakananatili pa rin siya naka-floating status, kaya constructive dismissal ang nangyari sa kanya. So yun ang nagiging finding naman ng NLRC. Kaya ang sabi ng NLRC, okay, siya ay regular employee, pero ang nangyari sa kanya hindi illegal dismissal kundi constructive dismissal, kaya magbabayad pa rin siya ng separation pay at may mga mga damages pa rin, mga awards na ibinigay sa kanya yung NLRC. So dahil doon, ang ginawa naman ng agency, dahil natalo pa rin siya sa NLRC, inakyat na niya sa Court of Appeals yung kaso. Pagdating sa Court of Appeals, binago ng Court of Appeals yung nagiging finding ng labor arbiter at saka ng NLRC. Ang sabi ng Court of Appeals na tama, siya ay isang regular employee. Kasi sabi sa batas, ang isang probationary employee, pag hinire siya, dapat ipaalam sa kanya nung time na hinire siya, at the time of engagement, na kung ano yung mga standard na dapat niyang sundin para mag-qualify siya as a regular employee. Pero dahil dito, hindi pinaalam sa kanya kung ano yung standard, considered siya as a regular employee. Pero hindi siya illegally dismissed at hindi rin siya constructively dismissed, sabi naman ng Court of Appeals. Bakit daw? Dahil ang isang agency, dahil nakadepende yan sa kanila, kung mayroon silang mga tauhan, kung mayroon silang nakakontrata na ibang kumpanya or mga establishment, negosyo na pwede nilang pag-deployan ng mga tauhan nila, doon nila ilalagay. Pero kung halimbawang pinull out na yan, dahil halimbawa gusto nung kumpanya, kakontrata nila na magpalit ng empleyado, so kailangan siyang alisin, pwedeng kang ilagay sa floating status. So ito yung nangyari daw sa empleyado na nag-complaint, nilagay lang siya sa floating status. At dahil nung nag-file siya ng complaint ay 19 days pa lang mula nung nailagay siya sa floating status, kaya premature pa kasi hindi pa umabot ng 6 na buwan. Tapos, sa katunayan nga,
nung habang nagkaroon sila doon sa labor arbiter, habang nagkaroon sila ng mediation doon, arbitration, nag pinadalhan siya ng notice na mag-report to work, mag-report doon sa agency. Kaya hindi siya na constructively dismissed, kundi nakalagay lang siya sa floating status. Kasi bago pa man mag 6 months na nakalagay siya sa floating status, meron ng order ang agency sa kanya na bumalik sa trabaho, pero hindi siya nag-report. Kaya although regular employee siya, pero hindi siya illegally dismissed, hindi siya constructively dismissed, kaya naka-floating status lang siya. So, dahil naka-floating status lang siya, dahil may order sa kanya na bumalik sa trabaho, ang ginawa ng Court of Appeals na ilalis lahat yung mga award ng separation pay, award of damages, award of attorney's fees doon sa empleyado, kundi inorderan lang siya na bumalik sa trabaho, mag-report, dahil sundin niya yung order na to report back to work. Kasi nakalagay lang siya sa floating status. So, yun naman yung nagiging desisyon ng Court of Appeals. Kaya, ang ginawa naman ng empleyado, dahil hindi siya kontento doon sa nagiging binaliktad yung magiging desisyon ng labor arbiter at saka NLRC ng Court of Appeals, umakyat siya sa Supreme Court. Pagdating sa ating Korte Suprema, doon sinabi ng ating Supreme Court na mali ang Court of Appeals. Tama ang NLRC at saka labor arbiter sa kanilang yung labor arbiter sa kanilang finding na yung empleyado ay isang regular employee. Bakit? Dahil nga tama yung kanilang finding kasi nakalagay sa ating labor code na ang isang probationary employee dapat at the time of engagement ipaalam na sa kanya kung ano yung mga standard na dapat niyang sundin para magiging regular employee siya. Pag hindi ito nailagay, hindi na ipaalam sa kanya kung ano yung mga standard na dapat niyang sundin at the time of engagement, considered siya as regular employee. So sabi ng ating Korte Suprema, regular employee itong ating empleyado na nagrereklamo. Tapos pagdating naman doon sa issue kung illegally dismissed ba siya or constructively dismissed ba siya, ang sabi ng ating Korte Suprema, tama ang labor arbiter na constructive dismissal ang nangyari sa kanya. Although, kasi sabi ng ating Supreme Court, tama yung Court of Appeals na yung agency pwedeng ilagay ang isang empleyado nila sa floating status within 6 months. So, within 6 months, dapat obligado ang agency na i-deploy, hanapan ng trabaho yung empleyado. Hindi siya manatili habang buhay na nakalagay sa floating status. Pag lumampas na yung 6 months na hindi siya mabigyan ng trabaho, dapat considered na siya as constructive dismissal. At sabi ng atong Supreme Court, ito yung nangyari dito sa ating empleyado. Bakit? Dahil nung time na although tama na 19 days pa lang mula nung time na tanggal siya sa hotel, nakalagay siya sa floating status, 19 days pa lang mura nung nag-file siya ng reklamo, pero nagtuloy-tuloy pa rin, umabot na ng 6 months, hindi pa rin siya nabigyan ng trabaho. Ang sabi ng Supreme Court, hindi sumang-ayon ang ating Supreme Court doon sa sinabi ng Court of Appeals na hindi daw totoo na hindi siya pinapa-report back to work within 6 months kasi mayroong order sa kanya. Nung time pa lang na nagkaroon pa sila ng mediation doon sa labor arbiter, mayroon ng order sa kanya na mag-report back to work. Pero sabi ng ating Supreme Court, mali ang Court of Appeals. Bakit daw? Kasi totoo nga na mayroong order na to report to work yung empleyado. Pero yung order sa kanya, hindi nakaspecify doon kung saan siya magtatrabaho. Hindi nakaspecify doon kung saan siya dapat i-assign. Ano ba yung trabaho niya? Saan siya i-assign? Dapat nakaspecify yun. Ang ginawa daw nung agency, nagbigay lang siya ng general report to work order. Hindi nakaspecify doon. Walang specifics. Kaya sabi ng ating Supreme Court, mali yun. Kasi ang requirement kung magbigay ka ng report back to work or mag-offer ka ng another employment sa isang empleyado na naka-floating status, dapat nakaspecify doon kung saan mo siya i-assign, saan siya magtatrabaho, ano ang magiging trabaho niya at lahat ng detalye ng magiging trabaho niya. Hindi yung general
report to work order lang. Ito daw yung nangyari doon sa empleyado. Ito yung ginawa ng agency ng empleyado na nagreklamo. General report to work order lang. Walang nakaspecify doon kung saan siya dapat magtatrabaho. Kaya sabi ng Supreme Court, ito ay constructively dismissed dahil nabigo yung agency na bigyan ng trabaho yung empleyado nila na nakalagay sa floating status sa loob ng 6 na buwan. So, yun ang mga bagay na natutunan natin sa kasong ito. Napaka-interesting, di ba? So, sabi ng ating Supreme Court, ang isang probationary employee para dapat at the time of engagement, pinapaalam na sa kanya ng employer kung ano yung mga standard na dapat niya sundin para magiging regular employee siya. Pag hindi ito nasunod, kailangan considered siya ng batas as regular employee. At kung regular employee siya, matanggal lang siya for a just and valid cause and with due process. Tapos, ang isang agency, pwede niyang ilagay sa floating status ang kanilang mga empleyado, pero hindi dapat lalampas ito ng 6 months. Dapat within 6 months, bibigyan na nila ulit ito ng trabaho. At yung offer to report back to work, hindi general report back to work lang. Kailangan nakaspecify. Kung mayroong report to back, kailangan nakaspecify doon kung saan siya magtatrabaho, saan siya ma-assign, anong magiging trabaho niya, ano ang magiging sahod niya. So, hindi yung general report to work order lang. Okay? So, sana may mga natutunan tayo. Kagaya ko na marami ding natutunan sa kasong ito at nakapag-ambag tayo ng kaunting kaalaman sa ating mga kababayan. Maraming salamat.